Good morning everyone, mga kapatid. Welcome here to our prayer and counseling this morning. And we're so thankful to God as we are gathered this moment. Good morning, good evening sa bawat isa. We're so thankful that we have internet. Pagka missionary, mahirap talaga pagka walang data or Wi-Fi isang lugar, no? So walang signal. So we're thankful to this moment that we have a connections. And we'll study the Word of God. We will open our Bible in the book of Psalms, Kawikaan. In, in this is Proverbs 16:3. Proverbs 16:3 ang sabi ko dito sa Tagalog. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. So mga kapatid, topic po na pag-aaralan natin, it's about commit yourself to God and you have a good life. So meron lang tayong apat na pag-aaralan na kapatid. Sabi dito sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Lahat po tayo ay may mga plano sa buhay. No, minsan yung mga plano natin ay minsan hindi natutupad dahil yun ay hindi pala kalooban ng Lord. So, tayo ay nagkakaroon ng frustrating life, dissatisfaction, and unfulfilling life dahil hindi po nangyayari yung ating mga inaasama-sama, kapatid. So, yung mga inaasahan natin na mangyari, hindi nangyayari dahil mayroong tinuturo si Lord, tinuturo si Lord. So, kaya nagkakaroon tayo ng frustration, dissatisfying, and unfulfilling life or feeling. Eh mga kapatid, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po ang mga araw ninyo? Kamusta po ang everyday life ninyo? Yung ginagawa po ba natin ay kinukumit ba natin ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon? Kasi sabi nga, commit to the Lord whatever you do. So kung ano man ang ating ginagawa, i-commit natin ito sa Panginoon. No, ipaubaya natin ito sa Panginoon. Lahat ng ating mga plano, mga actions, mga move, dapat ating i-commit sa Panginoon. Ipaubaya natin ito sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga dapat sabi dyan, sa Tagalog, Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh. So, sa paanong paraan po ba tayo nagtitiwala kay Yahweh? No? Ating lahat ng ating ginagawa. And mga kapatid, sabi din sa Proverbs 4, verse 25, Kawikaan 4:25, palaging sa hinaharap ang bukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ay ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko o kaliwa o sa kanan. Humakbang papalayo sa lahat ng kasamaan. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tayo pala ay dapat ay sumangguni sa ating Panginoon. Meron ang apat na dapat nating huwag kalimutan, four important things to do. Number one, be intentional. Fix our eyes ahead or fix our eyes into God. No? Sabi dito, ituon ang iyong pansin. Ang sabi dyan, sa verse 3, verse Proverbs chapter 4 verse 25. Let your eyes look straight ahead. So, palaging sa hinaharap ang bukol ng iyong tanaw. So, be intentional, fix our eyes ahead. Dapat ang iniisip natin kung ano yung magiging kinahihinatnan ng ating mga ginagawa
o ating gagawin o ating maging desisyon. So, be intentional, fix our eyes ahead. So, sabi sa verse 25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. No? So, palagi naharap ang puko ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. So, doon dapat tayo nakafocus kung ano yung maging resulta, mga kapatid. No? So, be intentional. Fix our eyes ahead. And number two, be careful of your thoughts. Kung ano yung iniisip natin, mga kapatid, yun po ang mangyayari. Verse 26, Proverbs chapter 4:20, give careful thought to pass your feet and be steadfast in all your ways. So, maging dapat tayo ay careful tayo sa ating mga dapat iniisip, kung ano ang ating mga dapat gagawin, mga kapatid. Verse 26 sa Tagalog, siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaran. So, dapat tayo ay magsiyasat kung ito ba ay maganda o hindi. At sa gayon ay ang lakad mo ay laging matiwasay. So, yung ating dadaanan ay maging matiwasay, mga kapatid. I used to think that intention meant something that I was start and a kind planning to do or something I was hoping to make happen. So think about it. When we forget to send a thank you note to a friend for a kind gift they gave us, we say, I intended to send a thank you. But, or we say that we've been intending to get more serious about our health, or that we intend to find a faith community that help us grow and connect. But intention in the way we use it seems to often be followed by. So tayo ay, mga kapatid, ay lahat ng ating ginagawa ay pinaplano natin, no? Dapat maging intentional tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kahit sa simple na pagsasabi ng salamat, ginagawa natin yun, no? Ginagawa natin, be intentional. At tayo ay maging intentional din tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Na anuman ang iyong mga sitwasyon, may mga about health concern, about sa mga relationship, no, dapat maging intentional tayo na magtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Intention in the way we use it, it seems to often be followed. In reality, setting an intention is far more concrete than I originally thought. It actually means to turn your attention to something, to direct your attention to the thing. So, example, meron tayong gusto mangyari. So, dapat yung attention natin, doon tayo nakafocus, no? So, ito yung gusto kong gawin, Lord. Ito yung gusto kong gawin ko, Lord. But you submit it to God. Lord, kung ito ang kaloob ng Panginoong Diyos, ang iyong plano ang matutupad, hindi ang sa akin. So in that way, naging intentional ka na ipagkatiwala mo sa Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Amen? So be intentional, fix our eyes ahead. So yung ating mga pangarap ay ano man ang ating mga dinadasal ay maging intentional tayo na ipagkatiwala ito sa Lord. Okay, that's a lot more focused and far more purposeful than how we usually talk about intention. What it says to me is that if I'm setting an intention for that day, it's much more than a wish for how I hope the day will go. It's more than a general sense of what would make for a kind of the day I like to see. So, kung ano gusto mong mangyari sa araw mo na to, ito ba ay maging successful or hindi. So, dapat yung maging resulta, mga kapatid, ang yung totoo na napansin. So, kumbaga tayo ay nakafocus lang sa kung ano ang kalooban ng Lord. Lord, ito yung maging resulta ng aking plano, Lord. Ito yung gusto kong gawin, Lord. Mag-business ako, Lord. Magtrabaho ako, Lord. Mag-aral ako, Lord. Yan. So, ito yung gusto kong mangyari, Lord. So, be intentional and fix our eyes into uh, ahead, no? Ano mang kinahinatnan. Be careful of your thoughts. Kung ano yung iniisip mo, ayun po ang mangyayari, mga kapatid. And number three, be watchful of your way. So, sa ating mga gagawin, mga kapatid, dapat tayo ay maingat. Lord, ito po ba ay tama ang aking ginagawa, no?
So dapat tayo ay siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran para hindi po tayo magkakamali mga kapatid. No? Ipagdasal natin, hingin natin sa Lord, na Lord, ito bang aking tinatahak, ay tama po ba ito? Lahat po ba na aking ginagawa, ay tama po ba ito? Ikaw po ang mag-guide sa akin, Lord. So siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. So kung tayo ay humihingi ng guidance sa ating mahal na Panginoon, ay tayo ay hindi maligaw ng landas mga kapatid. Tayo ay mapaayos, no? Sabi dito, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 26. Sabi naman sa Proverbs chapter 4 verse 27, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng palayo sa lahat ng kasamaan. So, ang number 4, mga kapatid, be careful of your choices, mga kapatid. Kasi pagka magkamali tayo sa ating naging pasya, ay aanhin natin ang resulta. Kung ito ang ating naging pasya ay mali ang naging resulta, wala tayong magagawa mga kapatid. So, kung ang naging resulta natin ay tama, so we thankful to God. No? So, kailangan natin be careful of your choices. Huwag tayong liliko sa kaliwa o sa kanan. Just fix our eyes kung ano man ang pinapagawa ng Lord sa iyo, kung ano man ang gustong gawin ng Lord sa buhay mo, no, humakbang na to, at humakbang ng palayo sa lahat ng kasamaan. So, be careful of your choices at no, be watchful of your way. So, baka yung mga ating mga dinadaanan ay papunta na pala sa kasamaan. So, mga kapatid, bilang anak ng Lord, commit yourself to God and you have a good life. So, kaya nga mga kapatid, itong ating buhay, no, ay hindi natin to kaya kung wala ang Lord sa buhay natin. So, ano man ang gusto mong gawin sa araw na ito ay patuloy mo ipa sa Diyos, no? At si Lord ang patuloy na mag-guide sa iyo sa anumang iyong gagawin. Sabi ganito, what it says to me isn't that if I'm setting an intention for the day, it much more than a wish for how I hope the day will go. It's more than a general sense of what would make for the kind of day I'd like to see. So nakadepende yan sa isip mo, sa thoughts mo, sa focus mo kung anong mangyari sa araw mo at kung anong mangyari sa maging pinili mo, no? It means I'm choosing, no? I'm deciding what I'm going to pay attention to. So dapat ikaw ay mag-decide ng maayos kung ano ba talaga ang pagpupukusan mo ng pansin mga kapatid. Example, I'm taking the infinite budget of time. So I've been given for this day and I'm sliding the coins that make up those moments across the table in the direction of good, of peace, of love. So depende sa iyo kung ano ang gagawin mong decision, kung gusto mo ba ay uh, mag-decide ka ng tama, no? Na ito ang dapat kong bigyan ng atensyon. Ang aking panahon, ang aking oras, ay ibabagis ko itong oras na to para ito ang maging resulta, maganda ang resulta sa aking gagawin. Ano man ang gagawin mo. So, you have a right direction kapag ipasakbaya mo sa Diyos ang iyong mga plano at ang iyong mga pagpapasya. So, magkakaroon ka ng right direction, magkaroon ka ng peace of mind, and surely ang pagmamahal ng Lord ay nasa iyo mga kapatid. Kaya, here's the thing, you're going to end up somewhere at the end of this day. You're moving towards something. You're steering there, whether you realize it or not. Kailangan ma-realize natin na, ay, mali pala itong naging decision ko. Ay, tama pala itong naging decision ko. So, I'm all for letting a day as unfold as it will, but when we make that our main way of navigating through life, we could end up bearing closer to the frustrating and dissatisfying and unfulfilling. So, mararanasan natin yung frustrating tayo, magpo-frustrate tayo, ma-dissatisfy tayo, unfulfilling ng ating araw kapag hindi natin pinapasa Diyos ang lahat. So, magkakaroon ka talaga ng mga pag-iisip na minsan na-frustrate ka, na hindi ka na-satisfy sa naging resulta, hindi ka naging successful. Bakit nga ito nangyayari? Kasi hindi mo pinapasa Diyos ang lahat. It's because
of what I like to call accidental intention. So you should be intentional. I know I'm mixing two words that should be related, but that's the point. We often head where we don't intend, and it takes some course correction to start this one day in the right direction. So mga kapatid, ang ibig sabihin lang po dito, sa lahat ng ating gagawin para hindi tayo magkaroon ng frustration, dissatisfaction, or unfulfilling ng mga resulta, ay i-commit natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ang topic nga natin, it's about commit yourself to God and you have a good life, mga kapatid. At mangyari lang ang good life kung paubaya natin sa Panginoon ang ating desisyon, ang ating mga ang ating mga plano, ang ating mga ginagawa, ang ating mga gagawin, magkaroon lang talaga ng fulfilling, no, na resulta kung pinaubaya mo sa Diyos ang lahat, mga kapatid. So, why does this happen na nagkaroon tayo ng mga frustration, dissatisfying, unfulfilling? Dahil hindi natin inuna si Lord. Hindi natin ikinakumit yung ating mga plano sa Lord. Hindi natin pinaubaya sa Lord ang ating desisyon, ating mga gagawin. Para lang tayo ng hara, tara tayo ng tara, no? Bara-bara, yan, kung ano-ano ginagawa na hindi naman yun ang kalooban ng Lord. So, mga kapatid, para hindi natin ma-experience ang frustrating life, dissatisfying life, and unfulfilling life, commit yourself to God and to have a good life, mga kapatid. Kaya nga, kapag tayo ay na-commit na natin ang sarili natin sa Panginoon, tayo ay matututo na magpa-correct sa ating mga pagkakamali. Ay, Lord, sorry po, mali pala itong naging decision ko, Lord. Kaya commit ko yung sarili ko sa iyo. No? So, dapat maging intentional ka sa pag-commit mo sa sarili mo sa Panginoon. Hmm? So, kahit mahirap minsan, no, na, minsan talagang ganun. Inaano tayo ng kaaway na, oh, wag ka nang magsalit kay Lord. Wag ka nang magsalit sa Lord, no? Gawin mo yung gusto mo. Ikaw naman yan, di ba? Sarili mo yan. Pero mga kapatid, bilang anak ng Lord, nandoon tayo dapat sa ang puso natin na magkaroon ng submissive heart, dapat i-commit natin ang sarili natin sa Panginoon sa lahat ng ating gagawin para ang direksyon na ating tatahakin ay nasa tamang landas. Kaya palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ay ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko o sa kaliwa o sa kanan, humakbang palayo sa lahat ng kasamaan. So dapat tayo, bilang mga anak ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng intentional na paglayo sa paggawa ng kasamaan, mga kapatid. Huh? So be intentional. Be careful of all your choices, mga kapatid. Kaya review ko po ang ating topic. It's about commit yourself to God and you have a good life. Be intentional. Fix your eyes ahead. Nakatuon lang tayo sa ating patutunguhan, no? Be careful of your thoughts. So, ingatan natin ang ating mga isip, mga kapatid, kung ano yung iniisip natin, yun po ang mangyayari. Be watchful of your way. Dapat tayo ay maging watchful sa ating nilalakaran kung ito po ba ay tama at mali sa lahat ng ating gagawin. Number 4 is be careful of your choices. Kung ito ba gagawin ko or hindi. So, dapat tayo mga kapatid ay maging sensitive. Be intentional in everything you do. Diba? Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So kaya mga kapatid, kung gusto natin maging successful, ito po ang gagawin natin. Be intentional, fix our eyes ahead, be careful of your thoughts, be watchful of your way, and be careful of your choices. And surely, hindi ka pababayaan ng Panginoon at ang lahat na magiging desisyon mo ay maging tama at pagtama ang naging desisyon mo, kapatid, ay talagang marireceive mo ang good life. Commit yourself to God and you have a good life. Kaya mga kapatid, ang atin lang dapat i-apply sa buhay natin. Number 1, huwag tayong humakbang na hindi natin pinaubaya sa Diyos. Huwag tayong humakbang na hindi natin pinaubaya sa Diyos. Number 2, totally isurrender natin ang ating buhay sa Diyos, lahat ng ating gagawin.
Number 3 mga kapatid, patuloy mo lang na ipasa Diyos ang iyong mga desisyon. Fix our plans and decision to God and He will establish our plan. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtitiwala sa Diyos, 100% na pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon at ang lahat ng ating inaasam-asam sa ating buhay ay mangyayari mga kapatid. Kaya commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. And glory to God sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. And sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang kaluwalhatian, and ang sa atin lang mga kapatid ay lahat ng ating ginagawa ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Kaya always remember, commit yourself to God and He will establish your plan, mga kapatid. Yeah. Shalom, shalom everyone. Thank you for watching. Thank you for listening. And God bless you all. And kung meron kayong mga prayer, request, pwede natin ipag-pray yan. And sa lahat ng mga kapatid na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, si Lord ang patuloy mag-bless sa inyong buhay. I declare blessing upon blessing be upon you. Complete shalom be upon you, whole your family, divine protection, good health, the body, long life, and also divine provision from our Father be upon you. Lahat ng may mga karamdaman magkaroon ng kagalingan in Jesus' name. So mga kapatid, shalom, shalom everyone. To God be the glory.